Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1101. Talaga, ang galing. Ngumisi si Selena at idinagdag, kailangan mong maghanap ng tamang oras para lumabas, okay? Kung tutuusin, hindi magiging madali para sa kanila na hanapin ka dahil hindi ka nila masusundan. Sa ganitong paraan, hindi nila malalaman kung saan ka patungo. Syempre hindi, bibigyan ko sila ng senyales para isipin nila na pupunta ako sa pamilya ng Branch. Hihintayin ko silang magtungo sa mga pamilya ng Branch at pagkatapos ay hindi na ako pupunta doon. Napangiti si Jack, papapuntahin natin sila sa isang masayang pamamaril. Napakaraming pamilya ng sangay. Mag-aaksaya sila ng maraming oras habang naghahanap sila. Magandang ideya iyon. Ha! Natawa si Ben matapos niyang marinig ang lahat ng ito. Gayunpaman, mabilis siyang kumunat ang noo at sinabi, ngunit paano mo sila ipahihiwatig? Hindi ka basta-basta tatakbo sa kanila at ipahayag ito ng ganoon-ganoon. Hinding-hindi sila maniniwala sa iyo sa ganoong paraan. Syempre hindi natin magagawa iyon. Ngumiti si Jack, magpapalabas kami ng kapatid mo bago si Hudson. Napansin ko na palagi siyang nakadikit sa Third Elder at Lily at siguradong wala siyang silbi. Tiyak na isusumbong niya ang anumang chismis na marinig niya sa Third Elder o Lily. Sige, so that matter is settled. You have to live in secret, okay? Doon lang gagana ang plano. Tumanggaw si Selena. Kinaumagahan, nakarinig si Jack ng isang magandang balita, ang Third Elder ay umatras. Magaling! Umatras na ang ikatlong Elder. Mas magiging ligtas ka pa kapag lumabas ka, mahal. Kahit sinong regular na tao ay hindi makakapantay sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Selena nang marinig ang balita. Pagkatapos ng lahat, si Jack ang pinakatakot sa pangatlong Elder sa kasalukuyan. Ang ikatlong Elder at ang unang Elder ay mga mandirigma sa advance na yugto ng tunay na katayuan ng Diyos, at ang pinakamalakas na manlalaban sa pamilyang puti ay si Nash, na nasa tuktok ng tunay na katayuan ng Diyos. Ngayon, sa pisikal na kondisyon ni Nash sa ganitong estado, ang tanging taong makakapantay sa pangatlong Elder ay ang unang Elder. Talagang magandang balita ito. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jack. Ngunit maaaring hindi ito palaging isang magandang bagay, sabi niya. Kung pipiliin ng Third Elder na umatras sa sandaling ito, nangangahulugan ito na may plano siya. Sa ngayon, ang unang Elder lang ang makakatalo sa kanya. Siguradong sinusubukan ng Third Elder na lampasan ang rurok ng totoong status ng Diyos sa isang pagkakataon. Magiging mahirap kung talagang makakamit niya iyon. No way. So sinasabi mo na gusto niyang magrebelde. Nagdilim ang ekspresyon ni Selena nang marinig ito. Gusto pa rin niyang maging pinuno ng bahay kahit matanda na siya. Siyempre siya. Kurba ang labi ni Jack sa isang malalamig na ngiti. Narinig ko ang dalawang miyembro ng pamilyang puti na nag-uusap pagkatapos nilang bumalik mula sa paghahanap noong isang araw. Malamang sila ang may hawak na tumulong sa paghahanap kay Lance. Pagkatapos makinig sa kanilang usapan, sa tingin ko ay hindi naniniwala ang Third Elder na babalik ng buhay si Lance. Kabanata 1102, hindi kaya. Napakadelikado ng matandang fox na iyon. Nagulat si Selena pagkatapos niyang marinig iyon. Napakatanda na niya. Hindi ko akalain na gusto niyang kunin ang posisyon ng pinuno ng bahay para sa kanyang sarili. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Gusto niya akong patayin at si Lance, at ngayon ay umatras pa siya. Kakaiba kung ang kanyang intensyon ay hindi maging pinuno ng bahay. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Jackie. Gayunpaman, nabalitaan ko na hindi pa ganoon katagal mula nang makamit niya ang advance na antas ng pagiging tunay na Diyos. Kaya naman hindi magiging madali para sa kanya na makaranas ng isang pambihirang tagumpay. Magtatagal ito, kaya kailangan kong mabilis na mahanap ang panlunas para sa aking ama. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita talaga nilang naglalakad si Hudson. Nagpalitan ng tingin si Jackie at Selena at ngumiti. Naintindihan naman agad nila ang iniisip ng isa't isa. Ilang Branch family ang naroon, mahal. Ano ang pupuntahan mo doon? Pupunta ka ba sa bawat isa sa kanila? Kusa namang tanong ni Selena kay Jackie sabay lakad ni Hudson palapit. Napakamot ng ulo si Jackie. Ma'am, pupuntahan ko silang lahat. Hindi pa ako masyadong pamilyar sa kanila. Titingnan ko rin at tingnan kung may mga master sa kanila. Kung gayon, dapat tayong makipag-usap ng higit pa sa mga miyembro ng pamilya ng sangay. Kailan ka aalis? Tanong ulit ni Selena. Bukas. Dahil wala akong masyadong gagawin sa ngayon. Nakangiting sagot ni Jackie. Napakunot ang noo ni Hudson na nagkataon lang na dumaan nang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Lumulon ang galit sa kanyang puso at mabilis siyang tumakbo palayo upang hanapin si Lily. Unang ginang, mayroon akong malaking balita.
Hindi napigilan ni Hudson ang humalaklak nang makarating siya sa tirahan ni Lily. Kung tutusin, si Nash ay namamatay, at si Lance ay nawawala. Walang nakakita ng anumang baka sa kanya kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, kaya malamang na kinain na siya ng mga halimaw. Higit pa rito, kung si Jackie ay tunay na pinatay ni Lily, siya ang tanging tunay na master sa White family. Nangangahulugan ito na mayroon pa siyang pagkakataon na maging tagapagmana ng pamilyang puti. Baka maging master pa siya. Nang maisip niya ito, labis siyang natuwa. Malaking balita. Hey! Gaano kaya ito kalaki? Napangiti si Lily pagkatapos niyang marinig iyon. Sabihin mo sa akin. Wala akong narinig na anumang magandang balita mula nang dumating si Jackie dito. Sana talaga nandito ka na may dalang magandang balita. Pagkasabi niya nun, may naisip si Lily, at agad namang nagningning ang mga mata niya. Huwag mong sabihing bumalik na si Lance. Hula niya, nahanap na ba siya? Sandaling hindi nakaimik si Hudson. Marahan niyang ipinilig ang ulo. Hindi ganoon, First Madam. Pero may iba pang magandang balita. Sige, iluwa mo na lang. Malamang hindi ito magiging magandang balita dahil hindi ito tungkol kay Lance. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Lily, baka sa mga mata niya ang pagkabigo. Unang ginang, sa tingin ko ang balitang ito ay nagkakahalaga ng 2 tangkay ng first grade premium spirit grass. Tumingin si Hudson kay Lily, nakangiti, sinusubukang ipahiwatig ang balita. Kabanata 1103, 2 tangkay. Nagdilim ang ekspresyon ni Lily. Nagbibiro ka siguro. Baka maniwala ako sa iyo kung sasabihin mo na sulit ang isang first grade intermediate spirit grass. Sinasabi mo sa akin na sulit ang first grade premium na spirit grass, at 2 tangkay, kung ganoon. Napagtanto mo ba ang halaga nito? Hindi. Talagang nagkakahalaga ito ng 2 tangkay ng first grade premium spirit grass. Magtiwala ka sa akin. Itinagilid ni Hudson ang kanyang ulo. Hindi pwede. 2 tangkay ng first grade intermediate spirit grass, pinakamarami. Si Lily ay matigas din ang ulo. Itinakip niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ang kanyang mga tampok ay nabaluktot sa isang mapanlinlang na ekspresyon. Sige, I take it na ayaw mong sumugal ng pagkakataon para patayin si Jack. Sige. Binalot ng frostiness ang mga sulok ng labi ni Hudson. Umikot siya at humakbang palabas. Alam niya na bukod sa gusto niyang makabalik ng buhay ang kanyang anak, gustong-gusto ni Lily na patayin si Jack. Hindi siya naniniwala na kakayanin ni Lily ang ideyang iyon. Maghintay. Agad na tinawag ni Lily si Hudson nang mabalitaan niyang pagkakataon na iyon para patayin si Jack. Pinisil niya ang isang palad at kumuha ng 2 tangkay ng first grade premium spirit grass, itinulak iyon kay Hudson. Sabihin mo sa akin, anong balita ang mayroon ka? Inalis ni Hudson ang spirit grass at ngumisi. Talagang mapagbigay ka, First Madam, sabi niya. Sa totoo lang, si Jackie ay naghuhukay ng libingan para sa kanyang sarili. Narinig kong nag-uusap sila ng kanyang asawa ngayon lang. Sinabi niya na pupunta siya sa mga pamilya ng sangay bukas para makipagkita sa kanila. Ang mga pamilya ng sangay. Para saan ba ang gusto niyang puntahan sa mga pamilya ng sangay? Naningkit ang mga mata ni Lily nang marinig iyon. Kamangha-manghang. Ito ay talagang magandang balita. Ang brat na iyon ay talagang aalis sa tirahan ng pamilyang White. Siya ay tunay na naghuhukay ng libingan para sa kanyang sarili. Ito ay isang gininto ang pagkakataon upang patayin siya. Tama. Sinabi niya na gusto niyang makilala pa ang mga miyembro ng pamilya ng branch at suriin ang mga master sa kanila para mas madali niya silang makontak. Napangiti si Hudson. Sa tingin ko, alam ng punk na iyon na maraming miyembro mula sa pangunahing pamilya ang minamaliit sa kanya dahil siya ay mula sa mortal na kaharian. Kaya gusto niyang humingi ng pabor sa mga miyembro ng pamilya ng branch at sa halip ay makuha ang kanilang pagkilala. Malamang yun na, tumango si Lily. Bukas siya aalis, diba? Magtatalaga ako ng 2 bantay na magbabantay sa ibaba ng bundok bukas. Ipapaalam nila kaagad sa akin kapag umalis siya. Pagkatapos ay magpapadala ako ng mas maraming tao upang patayin siya. Tama, ito ay isang seryosong pagkakataon upang patayin siya. Hindi natin ito maaaring palagpasin. Kaya't hindi natin kayang bayaran ng anumang mga slip-up, agad na sagot ni Hudson. Siya ay isang medyo malakas na manlalaban, at siya ay may mahusay na talento, na nakakaalam na siya ay magiging isang pangalawang gradong intermediate na manlalaban. Kaya't marahil ay dapat nating kunin ang mga nasa rurok ng katayuan ng tunay na Diyos para patayin siya. Kung hindi natin makukuha ang lakas ng tauhan na iyon, kailangan nating makuha ang mga tao sa simula ng katayuan ng tunay na Diyos pagkatapos niya. Napakunot ang noo ni Lily nang marinig iyon. Sa totoo lang, ang pinakamagaling na tao para sa trabaho ay ang third elder.
Siya ang maggagarantya sa atin ng mga resulta. Pero kailangan lang niyang umatras. Kailangan nating maghanap ng iba para patayin ang brat na iyon. Ma'am. At dapat humanap tayo ng mapagkakatiwalaan natin. Dati, okay lang na patayin siya dahil hindi naman siya ang tagapagmana, pero iba na ngayon na siya na ang tagapagmana. Kaya dapat maghanap tayo ng mapagkakatiwalaan at maasahan. Isang taong hindi magbubunyag ng kanilang pagkatao, at isang taong hindi hahayaang makatakas ang brat na iyon. Dahil gusto ni Hudson na maging tagapagmana, kusang loob niyang tinulungan si Lily sa kanyang mga pukana. Paano ito? Maghahanap ako ng dalawang mandirigma na nasa simulang yugto ng pagiging tunay na Diyos. Tama na iyon. Papatayin na lang natin siya at ang mga kaibigan niya kung isasama niya sila. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataong makatakas. Nagpa siya si Lily matapos mag-isip sandali. Kabanata 1104. Mabilis na hinanap ni Lily ang dalawang miyembro ng pamilya Lagorio matapos pag-isipan ang sitwasyon. Ang dalawang ito ay mula sa pamilyang Lagorio, ngunit sila ay mga Petronum sa pamilyang puti na palaging umaasa ng husto sa kanila. Sila ay may apelyido na Lagorio, ngunit dahil sa relasyon ng unang ginang at Nash at kung paano sila pinakitunguhan ng pamilyang puti, nagsumikap sila para sa pamilyang puti na nagsusumikap sa anumang ginawa nila. Ano, sinasabi mo na sundan natin si Young Master Jack at patayin siya? Hindi napigil ang mapabulalas ng dalawang Petronum nang malaman nila kung bakit pinuntahan sila ni Lily. Hindi nila akalain na itatalaga niya sila sa ganoong gawain. Ano bang problema nito? Don't tell me na may problema kayo. Pareho kayong fighters na nasa simula na ng realm ng tunay na Diyos. Tiyak na hindi mahirap patayin si Jack. Saglit na natigilan si Lily, saka nagsalita na may malamig na ngiti sa labi. Hindi namin sinasadya iyon. Nagsalubong ang kilay ng dalaga sa gitna nila. Una madam, kahit na inagaw ni Young Master Jack ang posisyon na dapat kunin ng anak mo, hindi natin siya dapat patayin dahil dito, di ba? Kung tutuusin, anak siya ng Master. Nasa ganoong estado na ang Master, at si Young Master Lance ay. Agad na bumagsak ang isang anino sa mukha ni Lily. Anong sinasabi mo? Are you trying to tell me na hindi na babalik ang anak ko? Napatay na siya. Huwag mo akong intindihin, First Madam. Hindi namin sinasadya, pero hindi namin alam kung buhay pa ba si Lance o hindi, at ang Panginoon ay nasa kawawang kalagayan. Si Young Master Jack ay may malakas na talento, at siya ang anak ng Panginoon. Sa palagay ko ay ayos lang kung siya ang maging pinuno ng bahay. Hindi tayo maaaring magkaroon ng hindi angkop na nakaupo sa ganoong posisyon, hindi ba't si Jack, hindi ba? Si Yolanda, ang batang Petronum, sa wakas ay nagawang ipaglaban ang kanyang mga iniisip pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Are you betraying your own for another now, Yolanda? Don't forget that it was me who brought you over to the White family. Mahina ka noon, at walang nagmamalasakit sa iyo sa pamilya Lagorio. Pero masyado kang umasenso pagkatapos mong pumunta dito, at mabilis na lumaki ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. At saka, ako ang lumaban para sa posisyong Petronum sa ngalan mo. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Lily, na para bang may bagyo sa kanyang mga kilay. I gave this task to the both of you because I trusted you. I never thought na masasabi mo sa akin ng ganyan, Yolanda Lagorio. Huwag kang mag-alala, First Madam. Kami ay mula sa pamilya Lagorio. Pakikinggan namin ang anumang sasabihin mo. Saglit na nag-isip si Yolanda bago idinagdag, I just think that it would be a shame if a master like Jack will die just like that. And I'm afraid that there won't be successor to the White family. Paano kung hindi na bumalik si Young Master Lance? Ano ang gagawin natin? Una sa lahat, naniniwala ako na babalik ang anak ko, sagot ni Lily, humihingal. Pangalawa, kahit hindi na bumalik ang anak ko, hindi namin hahayaan na maging pinuno ng bahay ang isang illegitimate child gaya ni Jack, at live-in son siya, to boot. Magiging katatawanan kami kapag nabalitaan ito sa ibang pamilya. Understand? Dito, huminto sandali si Lily bago nagpatuloy, kahit ano paman, nandito ka bukas ng umaga. Sumunod ka kay Jack kapag nakatakda na siyang pumunta sa mga pamilya ng sangay, pagkatapos ay patayin siya kapag medyo malayo ka na sa mga tirahan ng pamilyang White. Patayin ang lahat ng kanyang mga kaibigan kung kasama niya sila. Nakuha mo, huwag kang mag-alala, First Madam. Gagawin namin ang iyong mga utos ng walang pagkukulang. Ang isa pang Petronum, isang binata, ay nagbigay ng isang mapait na ngiti at nanumpa kay Lily. Good, sikreto mo ito. Naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Lily at sinabing, Kabanata 1105. Nagbuntong hininga si Yolanda, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumango at sumang-ayon dito.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang kapareha ay mabilis na sumilip ng isa pang ngiti sa unang ginang. Hindi mo ba kami dapat bigyan ng masiglang damo, unang ginang? Kung tutusin, hindi namin maisa sa katuparan ang ganoong kalaking tungkulin ng walang kabuluhan. Kung uusad kami sa intermediate stage ng tunay na kaharian ng Diyos, mas maisasagawa namin ang iyong mga utos. Okay, sige. Inilibot ni Lily ang kanyang mga mata at naglabas ng 2 tangkay ng first grade premium spirit grass. Bibigyan ko kayong 2 ng tig-1 tangkay, sabi niya. Halika, hanapin mo ako rito kapag tapos na kayo at marami pa akong naghihintay sa iyo. Salamat, First Madam. Agad namang yumuko ang 2 pagkatapos nilang kumuha ng spirit grass. Maya-maya pa ay lumabas na ang 2 sa tirahan ni Lily. Totoo na may magandang talento si Jack, Yolanda, at nakakahiya kung mamatay siya. Pagkalayo nila ay kinausap ng lalaki si Yolanda, pero bakit masyado mong iniisip? Ang unang ginang ay may bahay ng bahay, at siya ang panganay na anak ng pamilya Lagorio. Kung hindi natin siya tutulungan, sino ang tutulong? Iniisip ko rin na maaari siyang maging masyadong maliit, ngunit walang paraan tungkol dito. Ito ay tadhana at si Jack ay malas lanang talaga. Si Yolanda ay nagpakawala ng isang buntong hininga at pinamamahalaan ng isang awkward na ngiti. Sa gabi, nang ang langit ay lumubog sa isang malalim, madilim na asol, umalis sina Jack, Lana at Ethan sa lugar. Kinaumagahan, ang 2 tao na inutusan ni Lily, ay pumunta sa bagong chef. Nakipag-usap sila sa iba na nagbabago ng chef, at alam nila ang tungkol dito. Napabuntong hininga ang 2. Dumiretso ang isa sa kanila para puntahan si Lily. Noong una ay naisip ni Lily na malapit ng patayin si Jack. Sa sobrang tuwa niya ay hindi siya makatulog buong gabi, at nagising siya ng napakaaga nitong umaga. Ngayon, si Yolanda, at ang binata mula sa pamilya Lagorio ay naghihintay kay Jack sa hardin. Bumalik na sila, sobrang bilis, napangiti si Lily nang makitang nagtakbuhan ang mga bantay sa paanan ng bundok. Kumabog ang pananibik sa kanyang dibdib. Ngunit tila malungkot ang ekspresyon ng lalaki nang tumakbo siya. First Madam, sinabi mo sa amin na bantayan namin si Jack at ipaalam agad sa iyo kapag umalis siya sa main house. Pero mukhang hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon. Bakit? Lalong tumigas ang ngiti sa mukha ni Lily. Tanong niya agad sa kanya. Nakipag-usap kami sa mga taong nagpapalit ng shift at nalaman namin na umalis si Jack kagabi. Umalis sila ng madilim na. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ng batang gwardya. Nang tinanong ko pa, hindi lang pala si Jackie ang umalis, patuloy niya. May isa pang babae at tinawag ng lalaking iyon si Ethan na umalis kasama niya. 3 sila. Kabanata 11:06. Matapos niyang marinig ang lahat ng iyon, marahas na kumaibot ang sulok ng bibig ni Lily. Kinawayan niya ang kamay at naiintindihan. Bumalik ka muna sa post mo. Oo, una madam. Nag-face to palm sulot ang binata bago umikot at bumaba ng bundok. Anong gagawin natin ngayon, First Madam? Umalis na siya kagabi. Hindi natin siya pwedeng patayin ngayon. Pinaikot-ikot ng binata mula sa pamilya Lagorio ang kanyang mga labi sa mapait na ngiti. Hindi namin maibabalik ang espiritong damo na ibinigay mo sa amin kahapon, paalala niya sa kanya. Paunang bayad yan. Natuwa rin si Yolanda. Mukhang hindi na niya kailangang madumihan ang kanyang mga kamay ngayon. Kung tutusin, palagi niyang iniisip na maganda ang pakikitungo ni Nash sa kanila. Siya ay may ilang reserbasyon tungkol sa pagpatay sa kanyang anak. Ngunit hindi niya akalain na si Lily ay gagawa ng masamang ngiti. Bakit nagmamadaling umalis ang batang iyon, na aalis siya isang araw ng mas maaga? Sabi niya, baka matakot siya na may susando ako sa kanya. Kaya pala siya umalis kanina. Dito, huminto si Lily bago nagpatuloy, pero alam ko kung saan siya patungo. Kaya hindi siya makakatakas. Alam mo ba kung saan siya patungo, First Madam? Nagulat ang lalaking Lagorio. Mukhang kailangan pa rin nating gawin ang mga trabaho natin. Sabi niya na may mapait na ngiti sa labi. Ang brat na iyon ay papunta sa mga pamilya ng sangay, pati na rin sa mga pamilyang nakatali sa pamilyang puti. Kaya oras na para umalis ka. Napangiti si Lily at nagsalita habang nakatingin sa 2. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Yolanda at ng binata. Gayunpaman, tumango sila bilang pagsang-ayon sa huli. Hindi nagtagal, bumaba ng bundok sina Yolanda at Dean at sinundan ang landas patungo sa mga pamilya ng branch. She asterisk T. Ang hirap, ang daming branch ng pamilya. Tatanungin ba natin ang bawat isa sa kanila na hanapin si Jackie? Paano natin ito gagawin? Ang mga ekspresyon ni Dean ay fog ng isang madilim na ulap. Akala ko marami tayong matatanggap na benepisyo. Mukhang hindi madaling makuha ang mga benepisyong ito. Siyempre, hindi madaling makuha. Malungkot ang ekspresyon ni Yolanda. Let's go.
Umalis siya kagabi lang. Parehas kaming True God status at mas matagal kaming lumilipad kaysa sa kanya. Hindi siya makakalipad ng matagal bago siya maglakad. Yung mga demigod status ay walang malakas na chi sa loob nila, kaya hindi nila ito magagamit ng sobra-sobra, baka sakaling magka-problema sila. Kaya dapat mas maabutin pa natin siya. Tama ka, malayo pa ito sa mga pamilya ng sangay. Mahuhuli natin siya malapit sa isang pamilya ng sangay basta't bumilis tayo. Naningkit ang mga mata ni Dean nang marinig iyon. Yolanda, maraming babae ang maganda lang sa hitsura nila, hindi sa utak, puri niya sa kanya, pero exception ka. Walang imek si Yolanda sa loob. Pinagsisihan niya ang kanyang mga sinabi ngayon, sa totoo lang. Wala siyang balak na patayin si Jack, ngunit ginawa niya ang panukalang iyon ng hindi nagdadalawang isip. Kung tikom lang sana ang bibig niya. Mag-uusap lang sila habang mabagal ang paglalakad, at mahihirapang abutin si Jack noon. Pero at abutan natin sila. Inilibot ni Yolanda ang kanyang mga mata kay Dean. Lumipad ang dalawa patungo sa direksyon ng mga pamilya ng sangay. Ngunit si Jack at ang iba ay matagal nang nakarating sa labas ng isang maliit na lungsod. Saan tayo pupunta ngayon, Master? Tuldok, Kabanata 1107. Hindi naiwasang magtanong ni Lana kay Jack pagkatapos mag-isip. Bago pa makasagot si Jack, nagsalita si Ethan, kung tama ang nasa isip ko, baka gusto ni Master na kumain at magpahinga muna dito. Tapos bibili tayo ng tiket papuntang Soul City, di ba? Napakamot ng ulo si Jack. Bibili tayo ng mga tiket bukas pagkatapos magpahinga dito sandali. Ang Soul City ay isang probinsya na mayaman sa likas na yaman, at maraming mga pambihirang halamang gamot doon. Malamang doon ko makikita ang mga materyales na kailangan ko. Sige, nagmamadali kasi kami kagabi kaya nakakapagod. Buti pa bukas na lang tayo umalis. Tumanggaw si Ethan at ngumiti. Habang pinagmamasdan nila na ang mataong lungsod na may masikip na mga kalye at maingay na kapaligiran, hindi niya naiwasang mapabulalas. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ang mga anino na pamilya tulad ng pamilyang puti ay napupuot sa sekular na mundo. Kung tutusin, ang mga bundok ay may napakalakas na punto ng chi. Samantala, hindi lamang ikaw ay hindi nakakakuha ng maraming chi sa lupain ng alikabok, ang polusyon sa hangin dito ay napakaseryoso. Tama. Hindi rin maiwasan ni Jack na magkaroon ng pagpapahalaga sa mga kabundukan. Ngayon ay mas kaunti na ang mga lugar para sanayin ng tama ang sarili. Sa tingin ko, mas mahirap para sa mga susunod na henerasyon kung gusto nilang makapasok sa totoong Diyos. Kung tutusin, napakahirap kunin ang spirit grass kung walang sapat na chi para pangalagaan ito. Ang ating martial resources ay nagiging kakaunti na. Ay, tama, sa tingin mo ba ay patay na talaga si Lance at ang iba pa, Master? Dapat ay matagal na silang bumalik kung hindi pa sila namatay. Pero kahit na namatay sila, sila ay mga Panginoon mula sa mga makabuluhang pamilya. Siguradong may bakas ng away na naiwan sa misteryosong gubat na iyon na kanilang pinuntahan kung sila ay napatay. O dapat may bakas ng paa o kung ano paman. Bakit wala ni isang bakas? Mabilis na nag-isip sila na at nagtanong na may pag-aalinlangan habang naglalakad kasama sina Jack at Ethan. Ito ay medyo kakaiba. Napawi ang mga labi ni Jack sa mapait na ngiti. Ngunit wala na tayong oras para isaalang-alang kung si Lance at ang iba pa ay patay o buhay. Sa ngayon, kailangan nating hanapin ang mga materyales na kailangan natin at gumawa ng panlunas para sa aking ama para gumaling siya. Saka lang natin mapipigilan ang Third Elder na kumilos laban sa atin. Mabilis na nakahanap ng makakainan at hotel na matutuluyan ang tatlo. Nag-book din sila ng mga tiket patungo sa Soul City na naka-schedule kinabukasan. Kinabukasan, pasado alas 11 pa lang ng umaga, nakarating na ang tatlo sa Soul City. Maganda ang hangin dito, at medyo may chi sa paligid. Pero kulang ito kumpara sa City of Martial Arts. Hindi napigilan ni Ethan na pamuna matapos makalanghap ng hangin dito. Umalis ka, mga uncle. Huwag kang hamarang sa daan. Sa sandaling ito, isang dalaga ang lumitaw sa likuran nila, nakasuot ng miniskirt at nakasuot ng salaming pang-araw. Tinutulak niya ang isang luggage bag at naiinip na sumigaw. Mga tito, sina Jack at Ethan ay nilinggan ang kanilang mga leeg. Hindi napigilan ng dalawa na hindi makapagsalita. Mukha silang 27 o 28 sa karamihan. Ang babaeng nauna sa kanila ay malamang na mas bata. Tinuring niya talaga sila bilang mga tiyuhin. Anong mali? Hindi mo gusto ang pamagat, tito? Huminto ang magandang dalaga at tinanggal ang suot na salaming pang-araw, at binigyan sila ng mapanlinlang na panunuya. Ano ang itatawag ko sa iyo, dahil ang bihis mo? Sige po, tita. At mukhang nagmamadali ka. Okay. Ngumiti si Jack at tumabi. Maraming espasyo sa paligid nila, ngunit hindi man lang naisipan ng babae na bumilid.
Kailangan lang niyang sabihin na nakaharang sila. Sa daan. Tita, ang lakas ng loob mong tawagin ako niyan. Sa sobrang galit ng babae ay kumabog ng husto ang kanyang dibdib. Itinaas niya ang isang paa at tinutukan ng sipa si Jack. Kabanata 11:08. Tumingin si Jack sa mayabang na babae sa harapan niya, nakatali siya sa dila. Sinimulan ng kabilang partido ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila ng tiyuhin ng pabiro, pagkatapos ay tinawag niya itong tita. Sa pagtataka ng lahat, ito ay isang sensitibong babae. Nang marinig niya ang salitang tita, ibinaba niya ang kanyang paa. Naka-high heels ang babae at matulis ang heels. Kung talagang nataman si Jack ng matulis na takong na ito, siya ay masasaktan. Nang tatamaan na sana siya ng takong ay bahagyang yumuko si Jack at hinawakan ng isang kamay ang paa ng babae, at marahang hinayla ito patungo sa kanyang sarili. Nabigo ang magandang babae na magpakatatag at sumugod kay Jackie. Napilipit ang kabilang paa niya, at naputol ang stiletto ng sakong. Bitawan mo ako, *starred ka. Marahang lumapag ang babae sa yakap ni Jack, hinalikan ng pink ang pisngi niya. Nagmura siya kay Jack habang nag-iinit ang pisngi niya. Noon lang binitawan ni Jack ang kabilang partido at sinabing, "Miss, take this as a lesson for you today. Napakatalas nitong heels, please don't use them to kick anyone in the future." Brat, alam mo ba kung sino ako? Galing ako sa pamilya Lancaster, at darating ang tatay ko para sunduin ako kasama ang isang grupo ng mga bodyguard sa isang sandali. How dare you take advantage of me? You definitely deserve some good punching today. Si Shirley ay tumingin kay Jack ng masama, at ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa harap ng kanyang dibdib, mukhang mataas at makapangyarihan. Oh, ganun ba? Sasanduan ka nila? Good to know. Well then. Nice to meet you, aalis na kami ngayon. Bahagyang ngumiti si Jack, hindi nag-abalang bigyang pansin ang kabilang partido. Sa oras na ito, hindi kalayuan kay Jack at sa iba pa, isang binatilyo na may hawak na isang bouquet ng bulaklak ang humakbang patungo sa kanila kasama ang isang dosenang bodyguards na sumusunod sa likuran. Napatingin si Shirley sa mga lalaki at agad na lumungkot ang mukha niya. Ano ba, yung lalaking yun, bakit siya nandito? Ang binata ay isang young master ng isang maruming mayamang pamilya na madalas na umaabala sa kanya at kumapit sa kanya na parang superglue. Hindi maganda tingnan at mapurol ang mukha ni Shirley. Gayunpaman, may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Hinubad niya ang kanyang heels, hinayla ang kanyang malita, at humakbang patungo kay Jack, sinusubukang makahabol. Pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ni Jack mula sa likod at sinandal ang ulo niya sa balikat ni Jack. Kanina mo lang hinawakan ang binti ko, at sayo na ako. Wala akong pakialam. Dapat managot ka sa akin, understand? Sabi ni Shirley kay Jack. Tumingin si Jack kay Shirley at saka tumingin sa madilim na binata na may hawak na bouquet sa kamay, nakatayo di kalayuan sa kanila. Namutla ang mukha ni Jack, at hindi siya nakaimik sa ginawa ng babae. Halata na ang babaeng ito ay sinusubukang gamitin siya bilang isang kalasag para itaboy ang demonyong binatang mayaman. Oh, ganun ba? Hehe. Sige, huwag ka nang magsisi. Masayang tumawa si Jack at marahang ipinulupot ang braso sa baywang ng kabilang partido. Agad na naging pink ang mukha ni Shirley, ang uri ng pink na nagdala ng champagne roses sa imahinasyon. Ikaw. Namuo ang galit kay Shirley nang binaril niya si Jack ng nakamamatay na tingin. Oh, di ba ikaw yung humiling na managot ako sayo? Ano bang problema? Nagsisisi ka na ba ngayon? Malamig na ngiti na sabi ni Jack. Kabanata 11:09. Nagnganga ang mga ngipin ni Shirley, ngunit nang mapansin niya ang binatang mayamang lalaki na humahanggos na humahakbang patungo sa kanila, agad niyang binago ang kanyang saloobin. Imposible iyon. Ako, si Shirley Lancaster, hinding-hindi nagsisisi sa anumang ginawa ko. Naglalakas loob ka bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Tumugon si Shirley na may kunwaring mainit na ngiti. Jack White. Ngumiti si Jack ng malamig at idinagdag, Jack White ang pangalan ko at ipinagmamalaki ko ito. Bakit ako matatakot na sabihin sa iyo ang pangalan ko? Mabuti naman. Bahagyang ngumiti ang magandang babae, at matapos mapansin ang binatang mayaman na nakatayo sa harapan nila, binati niya ito, Hi, young Master Norton, ang tagal na. Ano ang nagdadala sa iyo dito? May sinusundo ka ba? Nang makita ng young Master Norton ang matalik na pag-uugali sa pagitan ng dalawa, ang mga sulok ng kanyang bibig ay awkwardly kumaibot. Na may madilim na mukha, tumingin siya kay Shirley at sinabing, Shirley Lancaster, sino itong brat na ito? Huwag mong kalimutan ang iyong papel. Ikaw ang aking mapapangasawa, ikaw at ako ay engaged na. Sino ako dito para di mo makita? Hindi mo ba alam na malinaw sa iyong puso? Narinig ni Jack ang palitan at tatahimik siya.
Hindi niya nakita ang pagdating nito, hindi niya talaga akalain na fiancé pala talaga ang lalaking ito ni Shirley. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang kanilang kasal ay hindi sa kanilang sariling kalooban ngunit isinaayos ng kanilang mga magulang. Halatang hindi nasisiyahan si Shirley sa ayos, kaya naman gusto niyang asarin ang sinasabing fiancé na ito. Hey, young Master Norton, hindi ka naman ganoon kabobo, di ba? Ang kasal natin ay inayos ng ating mga lolo bago tayo isinilang sa mundong ito. Ikaw at ako ay lubos na hindi magkatugma. Naiinip na tinitigan ni Shirley ang kabilang partido at saka nagpatuloy, hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang boyfriend ko, si Jack White. Halos 2 taon na tayong magkasama, kaya mas mabuting sumuko ka na. Hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga dahil natatakot ako na maapektuhan nito ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ngunit dahil nakita mo kaming magkasama ngayon, ito ay kung ano ang nasa isip mo. Huminto ng ilang segundo si Shirley at saka idinagdag, gayunpaman, dahil ako ang pumutol ng engagement, handa akong tumbasan ka ng $100 milyong para aliwin ang iyong sugatang puso, paano na? Kung tutusin, ikaw naman si young Master Norton, na hindi nagkukulang sa mga babae, di ba? Lagi kong naririnig na madalas kang sinasamahan ng mga kabataan at dalaga, bakit mo ako pinag-aaksayahan ng panahon? Shirley, hindi mo alam na ang $100 milyong ay walang iba kundi mga salansan ng papel sa aking mga mata. Ngumiti si young Master Norton ng malamig. Sa kabaligtaran, iyong ibang mga babaeng nakikitang kasama ko ay walang iba kundi mga kasangkapan ko sa paghawak ng negosyo. Palabas lang sila, at ikaw ang aking mapapangasawa. Kapag ikinasal na tayo, ipinapangako kong sasamahan kita araw-araw at bawat segundo. Wilton Norton, di ba nasabi ko ng malinaw? Boyfriend ko ang lalaking ito at halos 2 taon na tayong magkasama. Ano pa ba ang hindi mo maintindihan? Lalong nadismaya si Shirley. Inilatag na niya ang lahat ng card para makita niya ng malinaw, ngunit ang kabilang partido ay tumanggi na sumuko sa kanya at patuloy na kumapit sa kanya. Pinandilatan ni Wilton si Jack ng masamang tingin at malamig na tumawa, haha. Shirley, sa tingin mo ba ganoon ako katanga? I don't believe your bullshit at all. How is our young Miss Lancaster to find such a ordinary and lowly guy to be your boyfriend? You're testing my intelligence, right? Let's say what you said that you can't is true. Dapat ay binilhan mo siya ng mga premium na damit at relo, bakit parang pulubi ang brat na ito? Tumigil siya saglit habang nakatingin sa hubad na paa ni Shirley. Bakit ka nakayapak? Tanong niya na may pagtataka sa mukha. None of your business. I like him that way. It doesn't matter kung mahirap siya, at least mas maganda siya sayo, mas charming kaysa sayo. Nakangusong tinitigan ni Shirley si Wilton. Galit na galit siya sa kabilang partido. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Wilton. Tinuro niya si Jack with a devastating pangit look on his face. Shirley, sinisiraan mo ako, alam mo ba iyon? You're my fiancé for f***sake. At mas pipiliin mo itong basura kaysa makasama ako. Nagsimulang sumigaw si Wilton. Dahil sinabi mong halos 2 taon mo siyang kasama, dapat kayong dalawa ang natulog di ba? Panunuya niyang tanong. Napakunot ng noo si Shirley at may lumabas na ugat sa kanyang leeg. Bumaling siya kay Jack na nagngangalit ang mga ngipin at mariing sinabi, syempre, sabay kaming natulog. Ano naman kung ganoon? Nasasaktan ka ba o nabigo? Oops, sorry pero wala akong magagawa. Wala lang akong nararamdaman para sa iyo, kaya hindi mo ako mapipilit. Tsaka, ang kasunduan sa kasal ay sa pagitan ng aking lolo, mas mabuting ibigay mo na ang kasunduan sa dalawa. Ngayon lumayo ka na at umalis ka. Hindi ako naniniwala, siguradong nagsisinungaling ka sa akin. Nalukot ang mukha ni Wilton at nababalot ng galit ang kanyang mga mukha. Maliban na lang kung pareho kayong maghalikan sa harap ko ngayon. Sigaw niya, Kabanata 11:10. Agad namang napa-poker face si Jack nang marinig ang sinabi ni Wilton. Ano ito? Kabababa lang niya sa mahabang biyahe at nakarating sa Seoul City. Hindi niya inaasahan na masasangkot siya sa dramang ito. Noong una, naisip niya na kailangan lang niyang tulungan ang kaawa-awang babaeng ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na boyfriend nito para magalit ang kabilang partido para makaalis na sila. Hindi niya inaasahan na hihilingin talaga ng young master na maghalikan sila sa harap niya, sa publiko, kung hindi ay hindi maniniwala ang young master. Pero kung iisipin, hindi pa nagka-boyfriend si Shirley, at bigla na lang siyang nag-claim na may boyfriend. Masyado itong hindi mapagkakatiwalaan kahit para kay Jack mismo. Isang eskarlate na pamumula ang gumapang sa mukha ni Shirley at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nasa isang mahirap na sitwasyon siya ngayon.
Gayunpaman, hinawakan ni Jack ang kanyang binti at ipinulupot ang malakas na braso nito sa kanyang baywang. Kung tatanggihan niyang boyfriend niya si Jack ngayon, lahat ng mga pagsisikap niya noon ay mauubos. Bukod pa rito, labis siyang nagmamalasakit sa kanyang reputasyon at pampublikong imahe, at sa ngayon ay wala siyang paraan para umatras. Nang makitang blanko at mapurol ang mukha ni Shirley, natatawa at nanunuya si Wilton. Oh, anong problema? Tama naman ako, di ba? Hahaha, Shirley, hindi ako tanga, hindi ganoon kadaling lokohin ako. Ako si Wilton Norton, hindi ako tanga. Well, hindi naman sa ayaw namin, para lang mapahiya si Shirley kung maghahalikan kami sa kalye. Gayunpaman, sa oras na ito, namagitan si Jack na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Mas humigpit na ngayon ang braso niyang nakapulupot sa bewang ni Shirley. Nilinggan niya si Shirley at nginitian ito ng matamis, at saka, pagod na si Shirley sa mahabang biyahe. Dapat humanap muna tayo ng hotel na makakainan at makapagpahinga muna. Mga bagay tulad ng pagmamahal at pagmamahal, maghihintay tayo hanggang sa gabi kapag tama na ang kapaligiran. Mas lalong namula ang pisngi ni Shirley na namumula. Tinitigan niya ang Jack na nasa harapan niya, napagtanto niya na isa talaga itong magandang lalaki. Ngayong magkalapit na sila at mahigpit ang pagkakahawak sa bewang nito, medyo nakaramdam siya ng kakaiba na parang may mga paru-paro sa kanyang tiyan. Si Lana, na kanina pa nakatayo sa likuran ng dalawa, ay nainggit sa kanila sa kanyang puso. Kahit na acting lang ang episode before her, naiinggit siya kay Shirley. Kung siya si Shirley ngayon, mamamatay siya sa kaligayahan. Napaka-pervert mo. Mabilis na nag-react si Shirley sa pag-arte ni Jack at pinagtulungan siyang kinindatan at pinagalitan siya sa tonong mapang-akit. Nag-alab sa galit at poot si Wilton nang makita niyang naglalandian ang mag-asawa, tsaka ang babaeng nauna sa kanya ay nobya niya. Paanong hindi siya nagpupumiglas sa galit? Motherfucker, how dare you touch my woman? Ako si Wilton Norton for freak's sake. Siguradong may death wish ka. Sumirit si Wilton at nakakamatay na nakatitig kay Jack. Ha? Brat? How dare you threaten me? Walang masyadong tao ang nananakot sa akin, pero sa mga gumawa, hindi maganda ang kinahinatnan ng buhay nila. Malungkot na tumawa si Jack at nagpatuloy, saglit lang, dadating na si Uncle Xavier para salubungin tayo. At may 12 ng bodyguards na kasama-sama niya. So, what now? Do you dare to beat me up in front of them? Ganun ba? Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa pamilya Lancaster? Nangiinis si Wilton at iminuwestra ang kanyang mga bodyguard. Bugbugin mo siya. Wala ngayon si Uncle Xavier at ang mga tauhan niya. Hayaan mo, ang young master ng Norton family, turuan ko ang pulubing ito ng magandang leksyon ngayon. At sasabihin ko kay Uncle Xavier na kasama ang anak niya sa isang mabahong pulubi na walang kapangyarihan at walang pera. Tignan natin kung papayag si Uncle Xavier sa relasyon nyo. Utos ni Wilton sa kanyang mga kampon, sabay pinta sa mag-asawa. Sa pagbagsak ng huling salita ni Wilton, ang mga bodyguard sa likod niya ay agad na sumugod at pinalibutan si Jack, naghanda silang bugbugin siya. Gusto lang ni Shirley na asarin si Wilton sa simula para sumuko na ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na inutusan ng kabilang partido ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Jack. Siya ay nasa ganap na pagkabigla at takot ngayon. Siya ang may kasalanan sa pagkakataong ito, pinukaw niya ang problema, ngunit si Jack pa ang tatanggap ng pambubugbog, inosente si Jack. Nang maisip ito ni Shirley, nagdikit ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong, nakatayo sa harap ni Jack at hinaranggan ang mga lalaki sa pananakit kay Jack. Wilton Norton, hindi mo ba naiintindihan ang teorya na maaari mong dalhin ang isang kabayo sa tubig, ngunit hindi mo siya mapainom? Hindi mo maaaring pilitin ang isang relasyon o kasal sa ibang tao. At paano mo matatalo ang mga tao kung ang resulta ay hindi mo gusto? Galit na sigaw ni Shirley. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.